Now, my question is, Your Honor, we support you. Parang feeling ko, General, ikaw na lang ang pinagtitiwalaan ko. Ikaw na lang talaga ang pag-asa namin ng taong bayan. Because we believe in you. Now, the question there, General, is this. What are your next steps to clean up the ranks of the PNP? Naubos na lahat ng drug lord, General. We would love to know from you because we believe in you, General. What can we do to clean up the ranks of the law enforcement agencies because we are one with you in this? To bring back the trust and confidence of the Filipino people with the judicial system and the Philippine National Police. Your Honor, I cannot blame the public if they are losing trust and confidence to the police. Because I myself, sasabi mo nga, hindi mo na minsan alam kung sinong pagkatiwalaan. Your Honor, like for example, ito nangyari kay Chief Inspector Joby Espinido. Niligay ko siya doon as Chief of Police sa Albuera. Because buong paniwala ko, kahit hindi ko siya personally kilala, buong paniwala ko na he will be my talagang siyang mapagkatiwalaan ko sa instructions na binigay ng Presidente na we will fight to the last yung we will really fight drugs even though it will cost everything, our everything. Tapos ngayon, here comes nga nandito si Kevin, in-implicate siya na nakakatanggap ng pera. Minsan Your Honor, pinapasadyos ko na yung sitwasyon namin sa PNP. Gusto ko sana ma-reform yung PNP. Kasi mahal na mahal ko yung organisasyon namin. Pero ako'y hirap na. But I will never surrender. Sasabi ko sa inyo, if you survive playboard in the academy, sa PMA, you will survive the world. Kaya ko ito. Hindi ko ito urungan. Nilinisin ko ang PNP hanggat sa makaya ko. Hindi ko ito. Sinabi ko talaga, Presidente, Sir, hindi kita iwan sa laban na ito. I will be with you. Through thick and thin, no matter what. Ibubuhi, lahat ng kaya ko, gagawin ko. Pero, minsan, yung publiko po, hindi namin sa nagtitiwala, medyo nahihirapan na rin kami. Nahihirapan na rin kami na mag-adjust dahil sa mga pangyayari. But please, understand Your Honor na kami po ay tao lang. Yung mga pulis na yan, nasisilaw sa pera, dahil din yan sa kahirapan, nasisilaw sa pera. Pero hindi ko sinasabi na gawin natin yung excuse. Dahil ako ay anak rin na mahirap. Pero never po ako nasilaw sa pera. Sabi ko, mamatay man ako, hindi ko ipapalit yung aking serbisyo sa pera kahit na walang pagkain yung pamilya ko. But, sige lang, Your Honor, andyan na kami sa sitwasyon na yan. We will survive. We will survive. Kakayanan may. In the end, sabi ni Presidente, tapusin natin itong laban na ito. We have the complete 6 years. Sana hindi makudita si Presidente, hindi ma-impeach para matapos namin ito. We will do everything humanly possible para linisin natin ang Pilipinas, Your Honor. Hindi ako Superman. Ako isang ordinaryong pulis lang. Pero since nilagay ako bilang Chief PNP ni Presidente, gagawin ko lahat, Your Honor,
gagawin ko. Lilinisin natin ito. Even it will cost my life. Yun lang po, Your Honor. As a Sure. former, Ulitin ko po, correction ko lang po yung sinabi ko, Your Honor. Minsan may time na I don't know who to trust, kung sino na yung, kung sino talagang in or out sa drug business. Pero sa totoo lang, Your Honor, marami pa akong polis na napagkatiwalaan. Marami pa akong nagtatrabaho, marami pa, Your Honor. Kaya ganoon na lang ang tiwala ko sa sarili ko na kakayanin ko ito, Your Honor. Chairman, yeah, I just like to manifest. Kaya malaking paniwala po namin sa iyo. We believe in you, General. We truly believe in you that you can do it. You have our support. As a matter of fact, kami po dito sa Senado, we have filed several bills na doblehin, kung pwede, triplehin pa ang sweldo ng PNP. Dahil dyan nag-uumpisa, tama sinabi mo, General, nasisilawan sila ng pera. I apologize to have made you emotional, General. That was not my intention. My intention was to show you our support, that we believe in you, General. Thank you, Chairman. thank you. Ito, on the side of the table, if there's anyone here who understands kung ano yung law enforcement, especially yung buhay ng police, ako siguro yon. Ako, for one, I can speak for myself, I can give you so much leeway do sa inyong enforcement. Pero pagka masyadong blatant na, Bago pa man ang House hearing sa Webes, inamin na ni Ronnie Dayan na tumanggap siya ng pera mula sa umuring big-time drug lord na si Kerwin Espinosa. Ang pera ay para raw sa nakarelasyon ni Dayan na si Senator Laila De Lima. Saksi live si Tina Panganiban Perez. Tina? Igan Pia, sabi ni Ronnie Dayan, nangyari raw ang pagkubra niya ng pera para kay Senator Laila De Lima ng 5 beses noong 2014. Wala po akong tinatanggap na drug money sa mga drug lords. Yung si Kerwin. Kay Kerwin meron. Pero yung drug lords na nakakulong, meron akong natatanggap. Para sa'yo? Para kay Senadora po. Sir Ronnie Dayan, hihingi po ba kayo ng immunity kapag humarap po kayo tumestigo sa House Committee on Justice? And Congressman Umali, is the committee inclined to grant him that if he does seek immunity? Pwede po akong humingi, sir, ma'am. Hihingi po. Sa amin naman, sa ganang amin dito sa Kongreso, kailangan magsabi siya ng totoo. So, it will all depend on yung sasabihin niya at kung ito'y totoo at ito'y makakatulong sa ating sinisiyasat sa legislative inquiry on NBI proliferation of drug syndicates in NBP, bakit hindi? Of course, that is, we will recommend sa committee pagbobotohan namin to. Humarap na sa House Speaker ngayong gabi ang ex-bodyguard driver ni Senadora Laila De Lima. At kahit sa Webes pa siya haharap sa pagdinig ng Kamara, sinagot na niya ang ilang tanong kabilang kung may komunikasyon sila ni De Lima sa buong panahong hinahanap siya ng Kamara. Pinatigis ko sa anak ko na humingi ka ng financial kasi alos din ako makakain. Hindi siya nire-reply ni ma'am yung anak ko. Wala pang abogado si Dayan, pero nangako ang House Committee on Justice na bibigyan siya. Hindi muna papayagang tumanggap ng bisita o gumamit ng communication gadget. Ito ang kwartong balak gawing detention center ni Ronnie Dayan. Yung mga bintana rito na puna ni House Majority Leader Rudy Fariñas na walang grills. Itong kwartong to meron ding aircon, 2 ceiling fans. Itong mga mesang ito, balak alisin at palitan ng sofa at kama. Wala raw problema sa seguridad dahil Philippine Marines ang bantay ng batasan at may estasyon ng pulis sa labas. Dito mananatili si Dayan dahil inaresto siya para sa pag-isnab sa sabpina ng Kamara kaugnay sa sinasabing bilibid drug trade. Sergeant at Arms din ng Kamara ang nanguna sa booking procedure pero sa Camp Crame ito ginawa, pati ang medical check-up. Galing si Dayan sa Barangay San Felipe sa San Juan, La Union kung saan agad siyang sinuotan ng bulletproof vest at helmet nang arestuhin ng mga pulis bago magtanghali. Unang araw, hindi naramdaman ko na sila, nakita ko na sila.
Yung bundok kasi malaki. Sobrang taas. Ang dami kong sugat sa pakikipaghabulan sa kanila. Pero nahirapan din sila sa akin. Masukal yung bundok. Bago maaresto, hinabol muna si Dayan ng lumabas mula sa kubong ito sa Sitio Bato sa San Gabriel, pag-aari ang kubo ng tiyuhin ng asawa ng pamangkin ni Dayan. Dapa na ako doon dahil putik, taniman ng palay o ng apprentice ko. Kaya napaupo na ako. 1 month and 12 days of continuous police operation. Hindi po totoo na sinetap siya. Talagang hinanap po namin siya hanggang sa na-corner siya. Iginiit din niyang wala raw siyang protektor pero kilala niya ang umunay drug lord na si Kerwin Espinosa. Kinumpirma naman ng ina ni Dayan na alam niya ang naging relasyon ng anak kay Senator Laila de Lima. Noon pumupunta dito pag birthday ni Ronnie. Totoo po ba yung yung binibintang ko sa kanya? Hindi ako maniwala dyan. Bakit po, Akin? Hanggang po'y katuan-tutan. Wala pong katotohanan. Oo. 7 taon daw tumagal ang relasyon nila ni De Lima na huli niyang nakausap matapos ang eleksyon. Hindi niya sinagot ang tanong kung nakakuha siya ng pinansyal na tulong mula sa senadora. Nagpasalamat lang siya dahil doon sa pagpapanalo niya. Kahit pa paano sir, tumulong din ako. Nagkumpay, nagkabit-kabit ng mga niya. This will say otherwise. Oh. You mean, why is he being treated like a criminal? Oh, this will say otherwise. Walang pusat. Dahil nga mayroon siyang warrant of arrest issued by the Congress, then we have to abide by that warrant. Kailang arestuhin. Hindi natin siya sinukonsider as common criminal. That is why wala siyang pusat. At nang tanungin kung totoong iuugnay ni Dayan sa droga ang vice-presidente, Nilink mo daw. Hindi ko pa nakikita sa personality. Walang effort na gano'n. Bakit i-link yung dissenting vice president sa ganitong sa illegal drugs? tumanggi magbigay ng reaksyon sa harap ng kamera si De Lima. Pero sabi niya sa isang pahayag, umaasa siyang itatrato ng tama si Dayan at iba pang tetestigo laban sa kanya. Siya naman daw ang tunay na hinahabol, kaya sana raw wag nang pahirapan ng mga kinukuhang testigo. Dito sa Batasan, mananatili si Ronnie Dayan hanggat sabihin ng House Committee on Justice. Bukas, bibigyan siya ng pagkakataong pag-aralan ang kanyang mga sasabihin bago siya tumestigo sa Huwebes. Mula rito sa Batasan, Pambansa, ako si Tina Panganiban Perez.